You're neglecting it. Pinapabayaan mo lang. Hinahayaan mo lang. Sige, accept ka lang ng accept kasi you think it's the best for you or ayokong yun na lang, to make the story short. 2 years ago, 3 years ago, magti 3 years na. Sobrang depressed lang talaga ako. Doon ko na-realize na ang laki ng pinagbago ko. Nag-twist yung table talaga. Na, ultimo to, itong simpleng pagmumura. Hindi nyo ako mariringgan na nagmumura dati. Never nyo ako yung na, ganyan-ganyan. Yung namatay yung husband ko, even mag-coffee, never ako nag-coffee sa buong buhay ko. Alam ng family ko yan. Never din ako nagmumura. Nagagalit pa nga ako pag nagko-coffee sila. Ano ba yan? Masama yan sa health, blah 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 blah. Even pag magmumura, yung na, blah blah blah. Alam mo yun, nung namatay yung asawa ko, I wasn't really myself. Lahat masyadong planado, masyadong dapat ito, tama, blah blah blah. Ito yung dapat gawin. Nag-turn ako ng tables. Talagang nag-360 degree. Nag-shift ako ng pagkatao ko. It's a survival thing. Na I don't care. What the fuck? Diba? Parang ganun. A coping mechanism. Ba't kailangan tayo magkwento ng sad? So, kung sino lang yung lapit na good vibes. As long as I'm reaching my goals. Go. Pero nandun pa din naman yung moral, yung beliefs ko, and yung pagpapalaki sa akin, moral. Yeah. Talagang never mawawala. Nakastick pa rin yun. It's just that when I lost him, I feel I lost everything. So, nothing to lose at all. Medyo siguro sa skin, dun yung ako madidegrade. Pariwara ako sa pananamit medyo. Dahil, yun nga, sakitin yung balat ko. May sakit talaga, abnormal siya. Hindi siya normal. Again, may, tawag dito? Eczema. Bigla na lang magugulat kayo, may mga patches ako dyan, dito, kung saan. Pag may damit ako or tela na nagamit na nagkikiskisan or minsan bigla na lang sobrang itim, sobrang pula ng siko ko, tapos bigla magiging sobrang itim siya kasi gumaling na, nagiging langib na siya. In short, galis. Ay, naku, wag yun ako pahirapan. Tanggap ko na. May mga nagko-comment sa sa mga pinopost ko na gano'n na. To make the story short ba ang 20 minutes? Lang ako. Segue. Nagmabilis kwento lang ako. Dahil alam ko, namimiss niyo ako. I know it. Miss na ako. Ako din. Namimiss ko yung everyday content lang yung nasa utak ko. Ngayon kasi parang everyday cleaning ako eh. Nagtatanggal ako ng mga kalat sa buhay ko. Tanggal. Delete. Mapatao, mapabagay. Lahat talagang naglilinis ako. Parang bawal may alam mo yun, may sagip-gip. Sagip-gip daw. Kung dati, parang, sige, kahit sino lang, pwede, sige, basta. Good vibes niyo ko, blah, 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 ganun. Pero now, filter is filter, diba? Tumatanda na tayo, kailangan magbagong buhay na. Filter mo yung mga karelasyon mo, mapakaibigan, mga taong pagkakatiwalaan. Dati kasi parang, sige, okay lang lahat, go, open. Ganun. Hindi pala pwedeng ganun. Hindi pala ganun yung buhay. Ngayon lang. Ayoko na mapunta ulit sa drama talks. Ayan. Ang haba na naman ito. Alam ko na miss niya ako. Kiss na lang. And yun. Matatapos din ang lahat. Actually, tapos na siya eh. Nagpa-patch up na lang ako. Nagki-cleaning, blah, blah, blah. And, yun. I love you, everyone. Sa mga hindi pa naka-follow, subscribe, nag-hit ng notification bell ko. Gawin nyo na. Laba kayong camera, sarili. Hindi kayo mag-video-video na lang dyan. Dungday.
Kuya ba? Ikaw kuya ba? Mag-video-video ka na lang dyan. Ba't kailangan mo manguha ng ibang muka, di ba? Hindi, pag mga, ayoko na magsalita, basta enough na yung parinig ko na umpisa. Love you everyone, and sa mga totoong nananalig, sumusuporta at nandyan para sa akin. Oh, I love you forever. And sa mga bagong taong dumating na ko palang makikilala, and alam mo yun, ang ganda ng vibration ko, and ang sarap ng feeling sa mga new people na New persons na namimit ko. Tsaka sa mga taong bumabalik sa akin now. Parang, ang sarap ng feeling na nakukumpleto uli yung pagkatao mo. Na mga taong nawala before. Tapos babalik now. Nandyan sila. Tapos, same ano pa rin. Alam mo yun, trust and relationship and respect pa rin yung nakikita mo pag na-meet mo sila and ganun din sila towards you. Alam mo yun, ang sarap ng feeling. yung mga honest people around mo. And thankful ako doon. Sobrang blessed ako sa mga tao sa paligid ko. Na very trustworthy people. Na halos lahat ng mga tao sa paligid ko now, talaga, mga totoong tao sa akin. Mga totoong, alam mo yun, in and out. Love ako. Yung mga taong nakapaligid sa akin. As in, super konti lang nila, pero mga taong nakikita nyo, kasama ko sa social media. Mapaharap o likod ng camera. O hindi. Pero yun, hindi maiwasan na mag-filter talaga tayo. Mag-alis tayo, magtanggal tayo ng mga tao. Kasi sometimes, alam mo yun, hindi naman sila masama din, pero kailangan din mag-grow para sa kanila, para sa atin, diba? And huwag kayong matakot na magtanggal. Mag-filter. Tao, hindi ng pagmumuka. Okay lang. Kung ganun ka tsaka, Filter mo. right mo yan. Mag-filter ng wag yung katotohanan. Always magsabi ng katotohanan. Kasi dadating yung time, lalabas yung katotohanan, di ba? Pag lumabas yan, sinong kawawa? Di ba? Ikaw lang yung mukhang tanga. Pag, alam mo yung finifake mo na finifake, pagtatawanan ka na ng mga tao sa likod mo. Tapos next time, pag totoo na, alam mo, wala nang maniniwala sa'yo, di ba? Example na lang. Ito, di ba? Magbibigay lang mababaw na example. Ito na lang. Brother ko naman to, si Kiefer. Uy, lalabas na siya. See you soon, brother. And ninang ako ng anak nila. Si Kiefer, kasi comedian siya, di ba? So, kahit ako, kaibigan ko siya, parang, nung pinost niya yun na may nangyaring sa kanya, problema. Parang di ako naniniwala, parang iniisip ko, ano lang yan? Prank. Yung pala, totoo na. Nung piniem na lang niya ako na Ate Apple, blah blah blah, help me, blah blah blah. Ay, totoo ba yun? Sabi ko, akala ko prank lang, loko ka, ang tagal na niyan. Wala siya. Oo nga wala masyadong naniniwala kasi akala prank lang.